Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa kasaysayan ng wikang pambansa. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa kasaysayan ng wikang pambansa. Ang kasaysayan ng wikang pambansa ay binubuo ng 6 na panahon. Una narito ang panahon ng Kastila. Noon, ang Espanyol ang opisyal na wika at ito rin ang wikang panturo. Sumunod narito ang panahon ng Rebolusyong Pilipino. 300 taon ng pananakop ng mga Kastila sa mga Pilipino. Dahil dito, namulat sila sa nagkaroon ng mga propagandista ng kilusan noong 1872 na siyang naging simula ng kamalayan upang maghimagsik. Sa panahong revolusyon, sumibol sa mga maghihimagsik ang kaisipang isang bansa, isang diwa, laban sa mga Espanyol. Pinili nila ang Tagalog sa pagsusulat ng mga sanaysay, tula, kuwento, liham at talumpati. Masidhing damdamin laban sa mga Espanyol ang pangunahing paksa ang kanilang isinulat. Noong madiskubre ng mga Espanyol ang Katipunan noong Agosto 19, 1896, napakaraming at na mga pinaghihinalaan na kasapi ng Katipunan. Sinimula ng mga Katipunan sa pamumuno ni Andres Bonifacio ang himagsikan sa pamamagitan ng pagpunit ng kanilang mga sedula. Ang kanilang pagpunit ng sedula ay sumasagisag sa pagpapalaya ng mga Pilipino sa kapangyarihan ng Espanya. Ang pagpunit na ito ay nakilala sa kasaysayan sa tawag na Sigaw sa Pugadlawin. Ito ang pagsisimula ng himagsikan ng Pilipinas laban sa mga Espanyol. Dito, ipinakita ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol na handa silang magbuwis ng buhay para sa kapayapaan at kalayaan ng Pilipinas. Ito rin ang nagbigay daan sa pagkilala ng Pilipinas bilang kauna-unahang republika sa Asya. Katipunan, ang layunin nito ay ganap na kasarinlan, wikang Tagalog ang ginamit sa kanilang mga kautusan at pahayagan. Ito ang sinasabing unang hakbang tungo sa pagtataguyod ng wikang Tagalog. Mga propagandistang nakipaglaban sa mga Kastila. Una ay si Graciano Lopez Haina. Siya ay isang Pilipinong mamamahayag, tagapagsalita, revolusyonaryo at editor sa kilalang pahayagan na La Solidaridad. Ang Fray Boto ay kathang satiriko ni Graciano Lopez Haina noong 1874 tungkol sa isang paring Espanyol na ginagamit ang relihiyon upang ang iba at upang busugin ang sarili sa pagkain, salapi at babae. Ang pangalan ng fraile ay hango sa salitang Hiligaynon na botod na nangangahulugang bundat o malaki ang tiyan dahil sa sobrang pagkain. Ang sumunod naman ay si Antonio Luna, isang Pilipinong parmasyutiko at lumaban sa panahon ng revolusyon sa pamamagitan ng sulat, merong impresyon na iniambag sa La Solidaridad. Kanyang edisyon sa La Solidaridad na sinulat niya ang kwento na may pamagat ng mga impresyon na nakitungo sa mga Kastilang kaugalian sa ilalim ng pangalang Taga-Ilog o Taga-Ilog. Bali yung Taga-Ilog yun ay sagisag panulat ni Antonio Luna. Ibig sabihin yung mga akda niya, imbes na ilagay niya na isinulat ni Antonio Luna, ang inilalagay ay yung sagisag panulat na Taga-Ilog. Ang sumunod naman na propagandista ay si Ginoong Marcelo H. del Pilar. Siya ay mahusay at kilala bilang Plaridel, isang Pilipinong manunulat, abogado at mamamahayag. Si del Pilar kasama si Jose Rizal at Graciano Lopez Haina ay kilala bilang isa sa mga lider ng kilusang propaganda sa Espanya.
Ang kilusang propaganda ay isang kilusan sa Barcelona, Espanya noong 1889 hanggang 1892. Sinimulan nito dahil sa tatlong hari na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora o mas kilala bilang Gomburza. Yuni ng kilusan ang kilalanin ng mga Kastila ang Pilipinas bilang bahagi at lalawigan ng bansang Espanya. Pantay na pagtingin sa bawat Pilipino at Kastila sa harapan ng batas. Dito nagsimula ang La Solidaridad bilang gamit upang makapropaganda sa Espanya. Ang sumunod naman na panahon ay panahon ng Amerikano. Nang sakupin ng mga Amerikano ang Pilipinas, sa simula ay dalawang wika ang ginamit ng mga bagong mananakop sa mga kautusan at proklamasyon, Ingles at Espanyol. Sa kalaunan napalitan ng Ingles ang Espanyol bilang wikang opisyal. Dumami na ang natutong magbasa at magsulat sa wikang Ingles dahil ito ang naging tanging wikang panturo batay sa rekomendasyon ng Komisyong Schurman noong Marso 4, 1899. Noong 1935, halos lahat ng kautusan, proklamasyon at mga batas ay nasa wikang Ingles na. Ito ay ayon kay Boras Vega 2010. Ngunit, sa simula pa lamang ng pakikibaka para sa kalayaan, ginamit na ng mga katipunero ang wikang Tagalog sa mga opisyal na kasulatan. Sa Konstitusyong Probinsyal ng Biak na Bato noong 1897, itinadhanang Tagalog ang opisyal na wika. Noong Marso 24, 1934, pinagtibay ni Pangulong Franklin D. Roosevelt ng Estados Unidos ang Batas Tidings, McDuffie na nagtatadhana ng pagkakalooban ng kalayaan ng Pilipinas matapos ang 10 taong pag-iral ng pamahalaang Commonwealth. Artikulo 14, Section 3 ng Konstitusyon ng 1935 sa Saligang Batas ng Pilipinas, nagtadhana ng tungkol sa wikang pambansa. Ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. Narito ang katutubong wika o pangunahing wika sa Pilipinas. Una ay Cebuano, ikalawa ay Pangasinan, ikatlo ay Hiligaynon, ikaapat ay Kapampangan, panlima ay Samar, pang-anim ay Leyte, pang-pito ay Tagalog, pang-walo ay Bicol, at pang-siyam ay Ilocano. Dito namili kung ano ba yung gagawing wikang pambansa. Oktubre 27, 1936, itinagubili ng Pangulong Manuel Luis M. Quezon sa kanyang mensahe sa Asamblea National ang paglikha ng isang surian ng wikang pambansa na gagawa ng isang pag-aaral ng mga wikang katutubo sa Pilipinas sa layuning makapagpaunlad at makapagpatibay ng isang wikang panlahat na batay sa isang wikang umiiral. Ang sumunod ay noong Nobyembre 30, 1936. Pinagtibay ng batasang pambansa ang Batas Commonwealth bilang 184 na lumilikha ng isang surian ng wikang pambansa at itinakda ang mga kapangyarihan at tungkulin niyon. Tungkulin ng suriang wikang pambansa. Una, pag-aaral ng mga pangunahing wika na ginagamit ng may kalahating milyong Pilipino man lamang. Ikalawa, paggawa ng paghahambing at pag-aaral ng talasalitaan ng mga pangunahing dialekto. At ikatlo, pagsusuri at pagtiyak sa fonetika at ortografiyang Pilipino. Ang ikaapat na tungkulin ng suriang wikang pambansa ay pagpili ng katutubong wika na siyang magiging batayan ng wikang pambansa na dapat umaayon sa una, ang pinakamaunlad at mayaman sa panitikan, ikalawa ang wikang tinatanggap at ginagamit ng pinakamaraming Pilipino. Enero 12, 1937, hinirang ng Pangulong Manuel L. Quezon ang mga kagawad na bubuo ng surian ng wikang pambansa, alinsunod sa tadhana ng Section 1 Batas Commonwealth bilang 184 sa pagkakausog ng Batas Commonwealth bilang. Ang mga nahirang na kagawad ay ang mga sumusunod. Jaime C. Veira sa Visayang Samar, siya ang tagapangulo. Cecilia Lopez, Tagalog, siya naman ang kalihim at punong tagapagpaganap. Santiago A. Fonacer, siya ay Ilocano at isang kagawad. Filemon Soto, Visayang Cebu at kagawad. Ang mga nahirang na kagawad ay ang mga sumusunod. Felix S. Rodriguez mula sa Visayang Hiligaynon bilang kagawad, Casimiro F. Perfecto, Bicol, na isang kagawad at Haji Buto, isang Muslim at kagawad. Lope K. Santos, Tagalog,
Jose Zulueta, Pangasinan, Zoilo Hilario, Kapampangan at Isidro Abad, Visayang, Cebu. Nobyembre 9, 1937, bunga ng ginawang pag-aaral at alinsunod sa tadhana ng Batas Commonwealth bilang 184, ang Surian ng Wikang Pambansa ay nagpatibay ng isang resolusyon na rooy ipinapahayag na ang Tagalog ang siyang halos na lubos na nakatutugon sa mga hinihingi ng Batas Commonwealth bilang 184. Kaya't itinagubili niyon sa Pangulo ng Pilipinas na iyon ay pagtibayin bilang saligan ng wikang pambansa. Dito na tuluyang ginawang batayan ng wikang pambansa ang wikang Tagalog. Disyembre 30, 1937, inilabas ng Pangulong Quezon ang kautosang tagapagpaganap bilang 134 na nagsasabing ang wikang pambansa ng Pilipinas ay batay sa Tagalog. Tagalog ang ginawang saligan ng wikang pambansa sa dahilang ito'y nahahawig sa maraming wikain sa bansa. Sa madaling salita ay hindi magiging mahirap ang Tagalog sa mga di-Tagalog dahil kahawig ito ng lahat ng wika ng Pilipino. Abril 1, 1940, inilabas ang kautosang tagapagpaganap bilang 263, ipinag-utos nito ang una, pagpapalimbag ng Tagalog English vocabulary at ng isang aklat sa gramatika na pinamagatang ang Balarila ng Wikang Pambansa. Ikalawa, pagtuturo ng Wikang Pambansa simula Hunyo 19, 1940 sa mga paaralang publiko at pribado sa buong kapuluan. Panahon ng Espanyol, panahon ng Revolusyonaryong Pilipino, at panahon ng Amerikano. Ngayon, dadako na tayo sa ika-4 na panahon, panahon ng Hapon. Ito ay itinuturing na gintong panahon ng Tagalog. Nang lumunsad sa dalampasigan ng Pilipinas sa mga Hapon noong 1942, nabuo ang isang grupong tinatawag na purista. Sila ang mga nagnanais na gawing Tagalog na mismong wikang pambansa at hindi na batayan lamang. Malaking tulong ang nagawa ng pananakop ng mga Hapon sa kilusang nabanggit. Ayon kay Professor Leopoldo Yabes, ang pangasiwaang Hapon ang nag-utos na baguhin ang probisyon sa konstitusyon at gawing Tagalog ang pambansang wika. Sa layunin ng mga Hapon na burahin sa mga Pilipino ang anumang kaisipang pang-Amerikano at mawala ang impluwensya ng mga ito, Tagalog ang kanilang itinaguyod. Noong panahong iyon, Nipongo at Tagalog ang naging opisyal na mga wika. Pinasigla ng pamahalaang Hapon ng panitikang nakasulat sa Tagalog. Maraming manunulat sa wikang Ingles ang gumamit ng Tagalog sa kanilang mga tula, maikling kwento, nobela at iba pa. Sumunod naman ay panahon ng pagsasarili. Hunyo 7, 1940, pinagtibay ang Batas Commonwealth bilang 517, nagtatakdang wikang opisyal na ang pambansang wikang Tagalog. Simula Hulyo 4, 1940, nang matapos ang ilang taong ding hindi napagtuunan ng panahon ng pagpapalaganap sa wikang pambansa, hanggang sa mailuklok bilang Pangulo ng Bansa si Ramon Magsaysay. Marso 26, 1954, nilagdaan ng Pangulong Ramon Magsaysay ang proklama bilang 12 na nagpapahayag ng pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa simula sa Marso 29 hanggang Abril 4 taon-taon. Sang-ayon sa tagubili ng Surian ng Wikang Pambansa na papaloob sa panahong saklaw ng pagdiriwang ang araw ni Balagtas, Abril 2. Setyembre 23, 1955, nilagdaan ng Pangulong Ramon Magsaysay ang proklama bilang 1A6, nagsusuog sa proklama bilang 12 serye ng 1954 na sa pamamagitan nito'y inililipat ang panahon ng pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa taon-taon simula Agosto 13 hanggang 19. Bilang paggunita sa kaarawan ni Manuel L. Quezon, Agosto 19 na kinikilala bilang Ama ng Wikang Pambansa. Agosto 13, 1959, inilabas ni Kalihim Jose F. Romero ng Kagawaran ng Edukasyon ng Kautosang Pangkagawaran bilang 7 na nagsasaad na kailanmat tutukuyin ng wikang pambansa, ang salitang Pilipino ay siyang gagamitin. Oktubre 24, 1967, naglagda ang Pangulong Marcos ng isang kautosang tagapagpaganap bilang 96 na nagtatadhana ng lahat ng gusali, edipisyo at tanggapan ng pamahalaan ay pangangalanan na sa Pilipino. Marso 27, 1968,
Inilabas ni kalihim tagapagpaganap Rafael M. Salas ang Memorandum Circular bilang 172 na nag-aatas na ang lahat ng letterhead ng mga tanggapan, kagawaran at sangay ng pamahalaan ay dapat na nakasulat sa Pilipino. Kalakip ang kaukulang teksto sa Ingles. Iniutos din ng circular na ang formularyo ng panunumpa sa tungkulin ng mga pinuno at empleyado ng pamahalaan ay sa Pilipino gagawin. Hulyo 21, 1978, nilagdaan ng Ministro ng Edukasyon at Kultura Juan L. Manuel ang kautosang pang-ministry bilang 22 na nag-uutos na isama ang Pilipino sa lahat ng kurikulum na pandalubhasaang antas kolehiyo. Magkakaroon ng 6 na unit ng Pilipino sa lahat ng kurso maliban sa kursong pang-edukasyon na dapat kumuha ng 12 unit. Ang sumunod at panghuling panahon ng wikang pambansa ay kasalukuyang panahon. Pebrero 2, 1987, pinagtibay ang bagong konstitusyon ng Pilipinas. Sa Artikulo 14, Section 6 to 7, nasasaad ang mga sumusunod. Section 6, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Section 7, ukol sa mga layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at hanggat walang itinatadhana ang batas, Ingles. 1987, pinalabas ng kalihim Lourdes R. Casumbing ng Departamento ng Edukasyon, Kultura at Palakasan ng Kautusan bilang 52 na nag-uutos sa paggamit ng Filipino bilang wikang panturo sa lahat ng antas sa mga paaralan, kaalinsabay ng Ingles na nakatakda sa Patakarang Edukasyong Bilingual. 1996, pinalabas ng Komisyon on Higher Education ang CHED Memorandum bilang 59 na nagtatadhana ng 9 na unit na pangangailangan sa Filipino sa pangkalahatang edukasyon at nagbabago sa deskripsyon at nilalaman ng mga kurso sa Filipino 1. Sining ng pakikipagtalastasan, Filipino 2, pagbasa at pagsulat sa iba't ibang disiplina at Filipino 3, retorika. Hulyo 1997, nilagdaan at ipinalabas ni Pangulong Fidel V. Ramos ang proklama bilang 1041 na nagtatakda na ang buwan ng Agosto taon-taon ay magiging buwan ng wikang Filipino at nagtatagubilin sa iba't ibang sangay, tanggapan ng pamahalaan at sa mga paaralan na magsasagawa ng mga gawain kaugnay sa taunang pagdiriwang. Tagalog, katutubong wikang pinagbatayan ng pambansang wika ng Pilipinas, 1935. Pilipino, unang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas. Filipino, kasalukuyang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas, lingua franca ng mga Pilipino at isa sa mga opisyal na wika sa Pilipinas kasama ng Ingles, 1987. Narito ang sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Para naman sa PowerPoint template ay narito ang aking sanggunian. Kasaysayan ng wikang pambansa, dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya at natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.